Mga kababayan, napaka-importante po na ibabahagi ko po sa inyo. Dito po natin na marirealize, no? Dito po natin malalaman kung gaano po kauto-uto ang mga DDS at madaling mapaniwala ng propaganda at kasinungalingan. At dito rin po natin malalaman na yung mga paratang at mga claim ni alias Rene or Michael against Senator Risa Hontiveros ay mga kasinungalingan po. Kahapon, inilabas po ni Senator Risa ang mga resibo, mga patunay na yung mga bintang sa kanya ni alias Rene ng taong ito ay kasinungalingan. Ipapakita ko po sa inyo yung mga resibong yon, yung mga screenshots po na binahagi ni Senator Risa Hontiveros. So, i-analyze po natin mga kababayan, isa-isa po. Sabi po ni alias Rene, siya po'y binayaran at tatinakot ni Senator Risa Hontiveros. Yan po ay hindi totoo. Ipinakita po ni Senator Risa ang patunay na yun po ay isang kasinungalingan. Dahil si alias Rene po ang unang lumapit sa opisina ni Senator Risa at nagsabing inaabuso daw siya at sinasaktan sa loob ng KOJC. Ito po yung patunay mga kababayan. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Kung makikita nyo, diyan sinabi ni alias Rene, dati rin po akong worker ni Pastor Kibuloy. Nitong 2021 lang ako tumiwalag dahil sa pang-aabuso at pananakit. Ayan, nakalagay po dyan. At makikita nyo po yung email. So, yan po yung patunay na si alias Rene po ang unang lumapit. Si Michael ang paulit-ulit na lumapit sa opisina ni Senator Risa Hontiveros. Nakalagay po dyan. Noong December 14, 2023, nag-email si Michael sa opisina ni Senator Risa. Nakalagay, uulitin ko, dati rin po akong worker ni Pastor Kibuloy, tumiwalag dahil sa pang-abuso at pananakit, ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil na rin sa takot baka ipapatay ako. Yan po yung quote-and-quote na ibinahagi dyan ni Senator Risa Hontiveros na sinabi ni Michael or alias Rene. Hindi pa ni Senator Risa, because we take some time to vet emails, nung pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin, he messaged us 2 more times noong December 15, 2023, may date, at January 28, 2024. So, ayan mga kababayan. Si Michael po ang pusang loob na lumapit kila Senator Risa Hontiveros. Michael alias Rene, nagsinungaling ka na ikaw ay binabayaran na tinatakot ni Senator Risa Hontiveros dahil ikaw ang pusang lumapit sa kanila. May resibo. Si Michael din po ang pusang nagbigay ng pangalan ng mga Duterte sa kanyang affidavit. Di ba sinasabi po ni Michael na pinilit siyang idawit ang mga Duterte. Ito po yung patunay, mga kababayan. Sinulat niya sa kanyang affidavit, makikita niyo dyan, minsan po nagbi-visit doon si former President Duterte at VP Sara Duterte. Siya ang nagbigay niyan, mga kababayan. At ipinapakita nga po dito sa mga screenshot na ibinahagi ni Senator Risa Hontiveros. Nakalagay pa dyan, palabang hapon, hello po, gumawa po ako ng final guide, though hindi ko naman siya babasahin sa hearing para hindi lang ako mawala, hindi ko kasi mapigilang umiyak pag kinukwento ko na. Ayan, siya yung nagsabi niyan. Ayan, yung patunay na siya yung nagsabi at nagdawit sa pangalan ni dating Pangulong Duterte at kay VP Sara Duterte. At kung matatandaan nyo mga kababayan, pinagbintangan ni Michael alias Rene sila Senator Risa, yung Senator Risa na nagbabayad sa kanya at nananakot sa kanya. Ito ang patunay na si alias Rene po ang nanghihingi po ng financial assistance. Ito po yung screenshot. Sabi dyan, there is a chance I can talk to Senator Risa. I just want to ask if her office give a financial assistance. I want to buy a new laptop and things so I can find a job even if it is just work from home while I'm still recovering. But if there's none, no issue naman. Because I feel like I need to face the reality. I need to overcome this mental anguish on process, but right now, I need to stand and fight these evil forces. So siya po yung nag-message kay Senator Risa nanghihingi ng pambili ng laptop, no? At ang naging tugon ng opisina ni Senator Risa Hontiveros sa panghihingi ng perang iyan ni Michael, no, ng financial assistance para makabili ng laptop, nag-reply sila, ang sabi nila Senator Risa,
our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses. He knew that, and yet now on video, he claims we gave him 1 million pesos. That is a lie and he knows it. So yung claim ni Michael, binigyan daw siya ng 1 million pesos ng camp nila Senator Risa Ontiveros. Pero pinakita po ni Senator Risa, yun nga pong panghihingi ng Michael ng pera para makabili ng laptop at ibang bagay pa, tinanggihan nila dahil wala po sa polisiya nila ang magbayad sa witness or witnesses, no? Hindi po totoo yung mga claim ni Michael. May resibo pong pinakita sa Senator Risa Ontiveros na si Michael po yung nangihingi ng pera sa kanila, no? So grabe yung kasinungalingan na yun ni Michael or alias Rene. Actually, at this point of time, hindi natin alam kung kino-urge siya or tinatakot siya or binayaran siya para sabihin yung mga sinabi niya against Senator Risa Ontiveros. Pero ang masaklap nito, sandamakmak na pangungutya, pambabalahura, pambababoy ang ginawa ng mga DDS against Senator Risa Ontiveros dahil po sa mga kasinungalingang sinabi ni Michael. Pinaniwalaan nila, wala namang resibong pinakita. Magpatuloy tayo mga kababayan. Bukod doon, ito yung sinasabi nila Senator Risa Ontiveros. Siya ang nagsabi na inuudyok siyang irikant ang testimonya niya sa Senado. Si Michael pala ay umamin kila Senator Risa Ontiveros na kinausap siya, may mga kumausap sa kanya na mag-recant siya ng kanyang mga sinabi sa Senado. Noong February 22, 2024, umamin si Michael sa aming opisina na kinukumbinsi daw siya ng mga kakilala sa KOJC para mag-recant o bumawi sa hearing. Yan po yung sabi ni Senator Risa. Sabi ni Michael sa kanila, at ayan po yung proof, mag-recant daw ako para mapahiya si Senator Risa, especially daw yung mga nakita ko sa mga Duterte. Bibigyan daw ako ng malaking pera. Itatago daw ako at bibigyan ng magaling na abogado. Yung inaakusa nila na pagbabayad at pagtatanim ng witness, mukhang sila pala yung gumagawa, mga kababayan. Ayan po, ayan yung resibo ni Senator Risa Ontiveros. Pwede niyo pong basahin yan. At ito pa, pinatunayan ni Senator Risa Ontiveros na si Michael po ang humingi ng tulong sa kanila kasi kinidnap daw siya ng mga taga-KOJC. Ito po ang matindi, mga kababayan. Yung paghingi ng tulong na yan ni Michael ay nangyari po bago lumabas yung video niya. Noong June 22 and June 23, 2025 this year, just last week, Michael was the one frantically messaging the camp of Senator Risa Ontiveros. Sabi niya, "Help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain. Send rescue now." So, sineryoso nila Senator Risa yung mensaheng yon ni Michael. Kaya noong buwan ng June, nung na-receive nila yung mensaheng yan, they forwarded those messages ni Michael sa PNP Davao for immediate action. So, yung ebidensya na i-forward sa mga police, At noon, kumilos na ang PNP, biglang lumabas ang video ni Michael. Yung video ng pagbaliktad. Bago po yan, nakailang mensahe na rin si Michael na hinaharas siya ng ilang hindi kilalang individual pagkatapos ng pagdinig sa Senado. Katulad yan ng nangyari sa family hearings kung saan dokumentado namin yung pagsumbong ng witnesses na siya ay tinatakot at hinaharas ng kampo ng family. Ayan ginagamit kasi ng mga DDS yung family, yung kay Corona at saka itong kay Michael para siraan po si Senator Risa Ontiveros. Pero mga kababayan, may resibo po sila Senator Risa Ontiveros, may email, may mga mensahe na nagpapatunay na si Michael po ang lumapit sa kanila, nagkusang lumapit para maging resource person or witness. Siya yung kusang gumawa ng affidavit para sabihin yung patungkol sa ginagawang bubugbog sa kanya, pananakit sa kanya ng mga miyembro ng KOJC at ni Kibuloy. At patungkol po doon sa pagpunta ng mag-amang Duterte na di umano'y may dalang barel kay Kibuloy. Si Michael po ang gumawa ng affidavit na yon. May resibo, may email, may mga screenshots po, Pati na rin doon sa akusasyon na binabayaran siya ni Senator Risa Ontiveros at tinatakot siya. Wala pong naipakitang proof si Michael na ginawa yun nila Senator Risa Ontiveros. At bagkos nila Senator Risa Ontiveros ang may resibo na si Michael po ang nanghihingi ng pera, financial assistance, para makabili ng laptop si
alias Rene or si Michael. Mga kababayan, dun sa sinasabi ni Michael na pinatira siya sa kondo ni Senator Rizon Tiveros, I think normal lang yun kasi pansamantala lang naman yun. Habang dinidinig yung kaso, kailangan niyang protektahan si Michael dahil siya nga po ay resource person or witness, no? Kahit ako, kung ako'y senador, itatago ko siya at poprotektahan ko siya, ilalagay ko siya sa lugar kung saan alam kong safe at secured siya, na hindi siya manganganib. Kaya normal lang po na kung sinasabi ng Michael na itinago siya sa kondo ni Senator Rizon Tiveros at totoo yon, wala pong masama doon kasi witness siya no? Witness siya at marami siyang nalalaman at sinasabi niya biktima siya. So natural lang na protektahan siya ni Senator Rizon Tiveros. Pero minasama ito ng mga DDS. As if yun po ay masamang gawain. Tama lamang po yun. Hindi ba nila nare-realize si Senator Rizon Tiveros nga walang confidential fund? Kaya willing na ipahiram ang kanyang kondo, maprotektahan lang ang witness. On the other hand, si Sara Duterte, nasaan ang mga patunay na totoong nagbayad sila ng malalaking halaga, milyong-milyong halaga para sa mga safe houses? Sinong mga gumamit nito? Nasaan ang mga patunay na may gumamit nga? Nasaan ang mga patunay na ginamit nga nila ito? Pambihira, DepEd, OVP, gumagamit ng safe houses. Pero napatunayan ba ni Sara Duterte yun? Pero ito, patunay na si Michael na mismo nagsabi, kahit walang confidential fund. As far as I know, walang confidential fund si Senator Rizon Tiveros, pero siya ay inilagay sa safe na lugar bilang siya ay testigo at resource person. Hindi po ba napakagaling na ginawa yun ni Senator Rizon Tiveros? Pero minasama, ginawa ng mali siya ng mga DDS. Pero at the end of the day, pinatunayan ni Senator Rizon Tiveros na siya yung nagsasabi ng totoo dito at si Michael po yung nagsisinungaling. Pero sa totoo lang mga kababayan, kasi sinasabi, no, pinakita ni Senator Rizon Tiveros yung mensahe noong June 22 and 23, 2025, this year, last month, na si Michael po ay humihingi ng tulong kila Senator Rizon Tiveros dahil di umano'y sa pagkakaalala ko, kinidnap siya at hinaharas siya, tinatakot siya ng mga tiga KOJC, no? Di umano. Ngayon, ang na-realize ko dito, baka totoo yon yung sinasabi ni Michael, no? Baka totoo. Kaso, nung pinorward ng camp ni Senator Rizon Tiveros yung mensaheng iyon ni Michael ng paghingi ng tulong sa Davao PNP, hindi ko alam kung may koneksyon ng KOJC sa Davao PNP. Huwag po nating isipin Pero sa tingin ko, ang nangyari dyan is nauna ang kalaban ni Senator Rizon Tiveros para kunin si Michael. No? Para kunin, takutin, or bayaran, turuan na ito na ang sabihin mo, gumawa ka ng video, ito ang mga claim mo, ito ang sabihin mo sa publiko, palabasin mo na masama si Senator Rizon Tiveros. Although, ngayon, no, hindi naman natin sinasabi na KOJC talaga ang nasa likod nito. Pero allegedly, no, sila yung naiisip ng mga tao At sila yung nababanggit ni Senator Rizon Tiveros. Kaya nga sila Senator Rizon Tiveros, para once and for all, mapatunayan kung ano ito talaga, kung sino talaga ang mga taong nasa likod nito. Hihingi sila ng tulong sa NBI para imbestigahan. NBI Cybercrime Unit ata ang kailangang tumingin dito or mag-imbestiga para malaman kung saan lugar ginawa yung video, saan in-upload, at basically malaman kung sino yung mga taong nasa likod nito nang mapanagot, maparusahan. Eventually, malalaman yan. Yung mga troll nga na walang identity nalalaman kung sino sila kapag nakialam ng NBI. Ito pa kaya, no? Pag nakuha ng otoridad si Michael, ng PNP, ng NBI, sigurado ako magsasabi yan ng totoo. At masasabi niyan kung sino talaga ang mga nag-utos sa kanya na magsinungaling or kung siya binayaran or tinakot, sasabihin yan, mga kababayan. May mga resibo po si Senator Rizon Tiveros na pinakita. So, si Senator Rizon Tiveros po ang papaniwalaan ko at dapat po natin paniwalaan. Ang problema kay Michael, ang daming akusasyon at claim, wala siyang pinakitang resibo. Napatunay na si Senator Rizon ay tinakot siya at binayaran siya. Napatunay na siya ay pinilit lamang na idawit ang pangalan ng mga Duterte. Wala siya ni isang patunay, mga kababayan. Uulitin ko, wala siya ni isang patunay. On the other hand, si Senator Rizon Tiveros, sandamakmak ng binahagi at marami pa siyang patunay na hindi ipinapakita. Malamang sa malamang ipapakita ni Senator Rizon Tiveros ito kapag nadakip na yung mga taong nasa likod ng
black propagandang video na iyan na ginawa ni Michael alias Rene. So, ang bottom line, mga kababayan, at the end of the day, si alias Rene, ang daming claim against Senator Risa Hontiveros, pero wala siyang napatunayan, wala siyang pinakitang resibo. On the other hand, si Senator Risa Hontiveros, sinagot niya isa-isa lahat ng claim, lahat ng paratang ni alias Rene, no? Kung napilitan man siya or siya itinakot, may mga claim siya against Senator Risa Hontiveros, pero lahat ng yon isa-isang sinagot ni Senator Risa Hontiveros at pinatunayan niyang mga kasinungalingan iyon dahil may pinakita po siyang resibo sa publiko. Ngayon, kung nalalabuan po kayo dun sa mga pinakita ko sa inyo, kasi dinownload ko lang yan, pwede niyo pong puntahan sa page ni Senator Risa Hontiveros na andun po ang mga paliwanag niya. No? Isa-isa niyang pinaliwanag yan, mga kababayan. Ang masakit lang nito, halos durugin na ng mga DDS sa pangungutya at pambabalahura at pambababoy si Senator Risa Hontiveros dahil naniwala sila sa mga sinabi ni alias Rene. Sa bagay, wala namang pakialam yung mga DDS na yan eh. Regardless kung totoo or hindi yung mga nakikita nila sa social media, kung ito'y pabor sa kanilang mga idolo at mga poon, sasang-ayunan nila yan, susuportahan nila yan, i-amplify nila yan, ikakalat nila yan. At lalo-lalo na kung ito ay against sa mga kalaban ng kanilang mga poon at idol, sasang-ayunan nila yan, susuportahan nila yan at ikakalat nila yan. Kahit pa yan ay kasinungalingan, fake news, or black propaganda. Kahit pa pinatunayan ni Senator Risa Hontiveros, no, na siya yung tama at nagsasabi ng totoo dito, mas pipiliin pa rin ng mga DDS na maniwala kay alias Rene. Kahit nga si Senator De Lima, pinatunayan niya na siya'y inosente sa korte, mas pinili nilang paniwalaan ang mga paratang ng Duterte administration against Senator Laila De Lima. Kahit pa, korte na ang nagsabi paulit-ulit, inosente, acquitted si Congressman De Lima. Korte na nagsabi pero mas pinaniniwalaan nila yung gusto nilang paniwalaan kasi pabor yun sa idol at poon nila at against yun kay Congressman De Lima na kalaban ng idol at poon nila. So malamang sa malamang, kahit pa madakip ng NBI, no, ang mga taong nasa likod ng video na yan ni alias Rene, yung black propaganda video na yan ni alias Rene, kahit pa mapatunayan ni Senator Risa Hontiveros sa korte na siya yung nasasabi ng totoo at si alias Rene nagsinungaling, at makilala kung sino yung mga taong gumawa ng black propaganda na yan against Senator Risa Hontiveros, kahit pa mapatunayan sa korte at nila Senator Risa Hontiveros, hindi pa rin po paniniwalaan niya ng mga DDS or hindi yan tatanggapin ng mga DDS dahil hindi yan pabor sa kanila hindi yan pabor sa kanila at sa poon nila. Kaya yan na po yung problema natin. Hindi na po sumasang-ayon ang mga DDS sa katotohanan kahit pa totoo yan. Kasi hindi pabor sa kanila. At sasang-ayunan nila yan, at susuportahan, i-amplify, ikakalat, kahit pa fake news yan, kahit pa kasinungalingan at panlilinlang yan, kung yan ay pabor sa kanilang mga poon at idol. Lalo-lalo na kung against sa mga kalaban ng kanilang mga poon at idol. Yan na po ang nakakalungkot na realidad dito sa ating bansa, mga kababayan. Malungkot, pero yan po ang reality. Kaya sana magkaroon tayo ng chance na gamutin ang ganyang problema, mga kababayan. Pagiging sobrang panatiko na parang nagiging kulto na. Ayaw nang maniwala sa tama at totoo. Tingnan niyo itong mga sinabi ni Kifi Chu against Senator Risa Hontiveros. Sa pagkakaalam ko siya si Crisette Loretta Chu, yung humagulhol sa Quadcom, mga kababayan, yung pinaiyak ni Abante. Tingnan niyo yung mga post niya about Senator Risa Hontiveros. So sobrang galit nila dahil naniwala sila kay alias Rene. Ayan tagal pa ng presidential election, sira na agad si Risa Hontiveros, Senatag. Ayan. Tapos ito pa, sabi niya, Demurita. Yan, sabi ni Kipichu. At ito pa, the Senatag. Yan, binabahagi niya yung mga post about Senator Risa Hontiveros. Sabi pa niya dito, ito mahaba ito grabe pagka-OG sa pagiging mala crime boss lady and arrive at, ayan, basahin niyo na lang sa post niya. At sabi dito, pa-cute ang sagot sa mga paratang from CJ Corona to PRRD, masama kang tao, sabi ni Kipichu. Mga kababayan, ulit-ulitin ko po, si CJ Corona ay na-impeach dahil sa perjury, dahil umamin po siya na hindi niya dineklara ang kanyang dollar and peso deposit accounts, Hindi man ito nagkaroon ng conviction sa korte,
Hindi ibig sabihin inosente si Corona kasi umamin nga po siya sa Senate Impeachment Court. Hindi lang ito na-convict sa korte or walang conviction sa korte dahil namatay nga po siya. Kaya nagdesisyon ang depensa na magmosyon na i-dismiss ang mga kaso, hindi kumontra ang prosecution, kaya nagdesisyon ng korte na i-dismiss na ang kaso. Pero wala pong akwital, dinismiss lang ang kaso. No? Wala pong akwital, dinismiss lang ang kaso, hindi po napatunayan ni Corona na inosente siya sa perjury sa korte. Pero sa impeachment court, doon po napatunayan na siya ay guilty sa perjury dahil may pag-amin at may ebidensya, mga kababayan. Ang alibay niya is sinusunod daw nila yung rule of confidentiality. Pero mali yun dahil ayon sa konstitusyon, ideklara mo ang lahat ng iyong assets and liability kapag ikaw naging parte ng gobyerno. So mga kababayan, ayan po yung mga sinasabi ni Kipichu, no? Sabi dito, you're evil and ruthless. Napakawalang hiya, mga kababayan. Tapos kapag na sukol sa Quadcom sa mga hearing, iiyak-iyak. Ito, kagaya nito. Humihingi sila ng financial help sa kanilang mga supporters, no? Dahil nadedemanda sila ng libel. Ayan. Yung post niya, humihingi ng financial help para dun sa June Abinas yata yun, na dinemanda ni General Torre. Yan mga kababayan, sandamakmak po na pambabasos at pambabalahura ang ginawa ng mga DDS. Binigyan ko lang po kayo ng mga sample. Marami po silang gumawa ng ganyan laban kay Senator Risa Ontiveros dahil naniwala sila sa mga kasinungalingan ni Michael alias Rene. Pero si Senator Risa Ontiveros po ang may patunay at may resibo na siya ang nagsasabi ng totoo. Pero sobrang lala po ng problema ng fake news at kasinungalingan sa bansa natin. Nakakadurog ng puso, nakakapanghina ng katawan, mga kababayan. Pero hindi tayo titigil sa paglaban at pagbabahagi ng mga impormasyong tama at totoo para makapag-raise tayo ng awareness. Ano po masasabi niyo sa mga development na ito, sa mga patunay na ipinakita, mga resibo na ipinakita ni Senator Risa Ontiveros? At tanungin natin ang sarili natin, nasaan na ngayon si alias Rene? Bakit hindi siya sa korte lumapit? Bakit hindi siya lumapit sa legal team ni Quiboloy? Kung totoo yung mga sinasabi niya, bakit wala na siya ngayon? Yun ang problema. Bakit wala na si alias Rene? May nangyari bang masama sa kanya? Ngayong nalalaman na ang totoo? Expected ba ng mga taong nasa likod ng video na alias Rene na lalabas ang katotohanan kaya hindi natin alam kung anong gagawin nila kay alias Rene, mga kababayan? Sa totoo lang kung si alias Rene ay tinakot, no, at yung kanyang pamilya, nakakaawa din siya eh. Kung tinakot siya, napilitan lang po siya talaga. Yun ang problema. Bakit kasi nagstay siya sa Davao? Bakit siya doon namalagi after ng hearing? Dapat lumayo siya doon. Hindi po ba? At kung, ayan, mga kababayan, sana naman walang nangyaring masama sa kanya, no? Pero sa ginawang ito, kung sino man ang mga nasa likod, mga taong nasa likod ng ginawang ito nila, diyan sa pagpapalabas nila ng video ni alias Rene, lalo lang nilang pinalala ang sitwasyon ni Quiboloy at pinagtibay nila, no, ang mga akusasyon laban kay Quiboloy. Hindi ito nakatulong kay Quiboloy. Dahil at the end of the day, lumabas pa rin naman ng totoo. Pinatunayan pa rin ni Senator Risa Ontiveros na sila ang nagsasabi ng totoo, mga kababayan. Come to think of it, mga kababayan, sandamakmak ang kasinungalingang ibinato nila kay Senator Trillanes, kay Senator De Lima, kay Senator Risa Ontiveros at sa iba pa. Pero sinong nakakulong? Sinong hinahabol ng batas? Sinong may impeach? Sinong nangihingi ng asylum? Sino ang naaaresto? Sino ang nasasampahan ng libel? Sino ang nasasampahan ng mga patong-patong na kaso? Sino ang nagkaroon ng conviction na nagbayad ng 2 million pesos kay Atom Araulio? Sila lahat yon, mga kababayan. Nasa kampo nila lahat ang mga nasusukol at napapatunayang may kasalanan at gumawa ng mali or illegal at labag sa batas. Sila lahat nasa kampo nila. Sa kabila ng pagbabato nila ng mga kasinungalingan, paninira at fake news laban kay Trillanes, Ontiveros at De Lima, yung mga poon nila at mga idol nila ang minamalas, kinakarma at napapanugot ng batas. At yan ang katotohanang hindi nila matanggap, mga kababayan. Manhid na sila at hindi na sila tumatanggap ng katotohanan, kaya sumasandal sila sa kasinungalingan at fake news at AI. Pero anong resulta? Minamalas ang mga poon nila, ang mga idol nila. Kinakarma, nakakarma, nakukulong, naaaresto, nai-impeach, nagtatago. Yun po ang totoo.
Maraming salamat po sa panonood mga kababayan. Sana po yung may na-realize kayo sa binahagi ko. At sana po yung malike ng video at makapag-komento kayo mga kababayan. Gusto ko pong malaman ang inyong saloobin at opinyon sa mga ibinahagi kong ito sa mga isiniwalat ni Senator Rizon Tiveros. Babasahin ko po isa-isa yan. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Makita-kita po ulit tayo sa susunod kong video. Salamat po.